pwede po bang may muna sa ang inyong oras habang nangailangan na sa uling gabi nga nais ko po sanang ma-share kayo through our pastor Dr. Julian na makapakinig ng salita ng Panginoon. Hinihingi ko po sandali ang inyong oras para makapakinig sa aming mahal pastor si Dr. Julian from Ganong Baptist Church, Mabuhay. Mga bata, makinig. Huwag maingay. Makinig po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa pamilya Bibon na nakikita po sa akin magsalita ngayong gabi. Ang aming pong gawain dito sa Mabuhay ay nakikisa sa inyong pagdadalamhati bilang nawalan ng mga kabuhan. Amen. Puri na Panginoon kapag kahit anong pangyayari, ang Diyos ay laging nagbigay sa atin ng pagkata. Ngayong gabi, nais ko nung pong magsalita patungkol naman po sa ating mga narito. Hiniling ko pong hiramin ng sandali inyong mga pakikinig. Kami din ay nabigla, mapalitaan po namin nangyari kay nanay. Ang kasama po namin sa gawain ay Sister Emily. Subalit yung kanyang pamilya, si Tatay Ben at si Nanay Dina, ay malapit na rin po sa akin sapagkat parang tuwing meron silang blessing, tinatawag ako. Ako yung laging nakakatanggap kung mayroong papana. Kaya kakaiba yung maramdaman yung gano'n. Minsan nga, birthday ni Tatay Ben, pumunta ako dito. Ang nangyari, ako yung binigyan ng maraming regalo. Kaya nakakatuwa ako. Saka habang nakikipag-usap ako kay Tatay Ben, aking hindi pala ng talino nito. Matry ko lang makipag-usap dito kay Tatay. Kahanga-hanga po yung kanyang talino. Okay po, ngayong gabi ay nais ko pong ikot yung salita ng Diyos na matatagpuan sa Hebrews chapter 9, chapter 10, verse 27, 9:27. Dito po yung aking Bible, hindi ko alam bubuksan. I-quote ko na lang po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, and as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Nais ko pong ipaliwanag ngayong gabi po yan. Saglit na po muna tayo natin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon na may pangaral ng iyong pananasalita. Kayo po ang nakakakita sa aming mga puso't isipan ngayong gabi. Kayo po ay mayroong concern na bawat isa makarating sa tamang pagsisisi. I pray the Lord nawa ang banal na Espiritu bumilo sa aming kalagitnaan upang sa panahon naman na kami ay harap Panginoon sa ganitong pagkakataon at kamatayan, ang bawat isa ay maging handa. Salamat po, Diyos. In Jesus' name I pray. Amen. Ang sabi po ng Bible, and as it is appointed that the man wants to die, but after this, the judgment. Ang Tagalog po niya, itinakda ng Diyos na ang tao minsan mamatay. At ang pagkatapos nito, pagluho po. Sa Bible po ay marami pong uri ng judgment. Ang akala lang natin lahat na isa lang ang judgment sa Bible. Marami po. At ang una pong judgment sa Bible,
Kapag ang tao ay maghihiwalay na yung kanyang katawan at kaluluwa, maharap po kaagad sa judgment niya. At doon ka agad malalaman kung yung tao na yan ay sa langit pa o hindi. Ang example po niyan, kung nagbabasa po kayo ng Bible at alam niyo yung story ni Lazarus at saka yung rich man na mababasa po natin sa Luke chapter 16. Namatay yung mayaman, tapos pag isig niya, sabihin, namatay, bagad at nakita niya, siya ay nasa impyerno na. Yung pong story ng Lazarus at sa rich man, hindi po basta-basta kwento yan sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagbigay na story. Nung mamatay naman si Lazarus na teka, kaagad-agad sinundo siya ng anghel. Ang ibig sabihin, kaagad-agad ang tao kapag mamatay, naharap ka kung saan ka pupunta. Yan po kay judgment. Now, ngayong gabi, apat po na katanungan ang ipapaliwan ko po sa inyo tungkol po sa kamatayan. Number 1 ay hope. Number 2 ay how. Number 3, when. And last is when. Madali lang pong tandaan. So, number 1 po, who. Sino po ba ang namamatay? Lahat po tayo. Wala pong taong hindi mamamatay. Maliban sa mayroong dalawang taong example sa Bible sapagkat mayroong tinutulong doktrina po ang Diyos na. Mababasa niyo sa Old Testament yung isang taong hindi namatay. No? Dalawang Old Testament, si Methuselah at saka si Elijah. Nagtuturo po kasi yun ng doktrina, anong doktrina na kapag ang Panginoon dumating na at naabutan ng buhay at ikaw ay kabilang sa anak na Diyos, hindi ka namamatay. Diretso na lang sasalubong sa Kanya. Okay, yung hindi naman aabot, namatay na tayo bago sa Kanyang pagbalik. Ang sabi naman ng 1 Thessalonians, bubuhay na agad-agad yung mga nasa Kanya. So, unang tanong po, sino po ba ang namamatay? Lahat po na tao. Ang ibig sabihin, ngayon, nandito po tayo, nakikiisa, nakikiramay, kapagkat nauna po sa ating silangan, pero lahat po tayo maharap sa ganang kalagayan. Number 2 po na katanungan, how? Paano po ba namamatay ang tao? Iba't ibang paraan din po. Meron pong nasa siyang palang ng nanay, patay na. Mayroon naman kakasilang na mamatay din. Mayroon naman nasa adok na o nasa katandaan. Iba't ibang paraan na ang tao ay namamatay. Bagamat lahat tayo ngayong gabi, ang desire natin nawa marating natin yung masasabi natin na yung edad na masasabi mo, Panginoon, pwede na akong gagraduate. At isa sa desire natin na kapag mamatay tayo, yung kayamanan. Pero sa totoo lang, hindi po nasusunod yan kapag ang Diyos na nakakaalam. Alam niya lahat ang pangyayari. Kaya balikan po natin yung tanong, sino po ba ang namamatay? Lahat po ng tao. Number 2, paano? Iba't ibang paraan. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero lahat tayo, ang desire natin, mapayapa, na sana hindi na ma-hospital para palit na ang gasto. Sana tumanda tayo. No? Katulad ni nanay ay 83. Si Tatay Ben ay mag-84, halos magkaedad na po pala sila. Napakapalad po nila na may tanong kita. Pero ngayon, makikita nyo kahit nasaan gawin mo kalambay, ang mga nangamatay ngayon, ang mga pamata pa. Pangatong katanungan, why? Bakit ang tao namamatay?
nung si Adan ay nagkasala, ang sabi ng Bible, lahat ng tao ay naging tagapagmana ng kanyang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mababasa niyo po yan sa Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death. Ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned, ang lahat ay nagkasala. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang sagot ko, bakit ang taong namamatay? Ang sabi po ng salita ng Diyos na mababasa niyo po sa 1 Corinthians at saka sa Romans chapter 5 verse 1, na sa pamagitan ng kasalanan ng isang tao, ang kamatayan ay dumating sa sangkatauhan. Yun po yung kasalanan ni Adan na mahanap natin. Mayroon din pong sinabi ang salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 15 mula po verse number 25. Nasa pamagitan naman ng kamatayan ng isang tao, ang lahat ay mabubuhay kung siya ay sumampalataya. Yun naman si Kristo. Okay, so tatlo na po yung nasagot natin. Una, kung sino ang namamatay sa lahat. Meron lang tayong kanya-kanya panahon. Number 2, ang kamatayan ay dumarating sa iba't ibang paraan. Number 3, kaya po tayo namamatay because of sin, dahil po sa kasalanan ang namana po natin kayo. Number 4, at ito po yung last. At hinihiling ko po na pakinggan niyo po ito na natin. Balikan po natin, ang kamatayan po ay ang salita ng realidad at ang katotohanan ng kamatayan. Alam po natin, bagamat ayaw natin pag-usapan, darating talaga sa atin. Kaya huling kasagutan, tanong na tatalakayin ko, sabi ko, pakinggan niyo po na mabuti. Pagkatapos na ang tao mamamatay, meron siyang dalawang pupuntahan. Ayon po sa Bible, meron pong langit. At ang New Testament ay punong-puno po yan, napakaraming talata na nagtuturo na mayroong langit. Sa Revelation chapter 21, kung gusto nyo basahin, describe yan yung tinatawag na New Heaven and New Jerusalem. Kung gaano kaganda yung langit na sinasabi, mababasa nyo po yan sa Book of Revelation chapter 21. Ang isa po na pupuntahan ng tao ay impyerno. Maraming mga tao, mayroon din mga tao na hindi sila naniniwala ng impyerno. Iba't ibang mga dahilan. No? Pero ako naniniwala na mayroon impyerno sapagkat sinabi ng salita ng Diyos. At ang isa na po halimbawa niyan, kanina, sinabi ko sa inyo, yung story ng rich man at Lazarus, si Kristo po ang nagkwento mo. At mababasa nyo, throughout the New Testament, maging sa Old Testament, meron pong lake of fire. Sa Revelation chapter 21 verse 8, nakasaad doon na lahat ng mga makasalanan ay pupunta sa dagat-dagat ng hapon. Kaya ako naniwala na may impyerno. Now, kung walang impyerno, unfair ang mundong ito. Bakit? Maraming mga tao upod ng kasamaan, upod ng yaman, pero walang impyerno, walang kaparusahan. Pero ang salita ng Diyos maliwanag na nagsasabi na mayroong impyerno. Kaya, ang pupuntahan ng tao ay dalawa lang, langit at impyerno. Ang ibig sabihin, kung ang kamatayan ay tiyak, kailangan natin paghandaan. Isa sa uri ng paghahanda, una kung paano maiayos ang katawan mo, kaya mayroong sekretar. Pero temporal lang yun.
Dito lang sa lupa yun. Ang pinakamahalagang panghandaan ng tao, yung eternity. Sapagkat kapwa eternity yun, yung langit at impyerno. Kung ang impyerno ay isang taon lang, pwede kang magpakasala. 1 year ka na para sa impyerno. Pero sa Bible, ang impyerno ay eternity. Ang ibig sabihin, trillion o ano mang higit pa sa trillion, mayroon sa akin nila na yung number daw na follow by 100 zeros ay gugulilyon. Ayaw po. Nabasa niyo po yan. Hindi na natin kayang bilangin yan. Kung bibilangin niyo yun, ang kamatayan, hindi niyo po matatapos. Ang kamatayan o ang eternity, langit o impyerno, walang katapusan. Yan yung ating final destination. At yun yung dapat natin paghandaan. Napagano na yung gabi, Nilalamig ka tayo? Nilalamig yan ka? po ang nais kong ipaliwanag Ha? sa inyo. Nilalamig Ito ka po ba? ang sabi ng salita ng Diyos. Sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi ng Bible, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat natin ikaligtas. Ulitin ko ha, mga gawa 4:12. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat natin ikaligtas. Ang ibig sabihin, ang Biblia, ang salita ng Diyos, nagturo pala ng kaligtasan at ang kaligtasan na yan sa pamagitan una kung sino yung pangalan niya. At ayon sa Acts chapter 4 verse number 10, ang pangalan na yon, Jesus of Nazareth. Ulitin ko, walang ibang pangalan na ibibigay ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung gusto mong makapaghanda sa eternity, kailangan mo si Kristo. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na ikaliligtas natin, si Kristo lang. At ang katibayan niyan, sinabi mismo ni Kristo sa John chapter 14 verse 6. At alam ko sa uratong niyo rin po. Ang sabi po ng John 14:6, sabi ni Kristo, I am the way. Tulog ka na ba? I am the truth, and I am the life. Yung article na the sa English, nung sabihin ni Kristo, I am the way, ang ibig sabihin niya, siya lang ang lahat. Hindi ko po pwede i-claim yan na maniwala kayo sa akin, ako yung daan, hindi ko. Ang daan, kasi Kristo lang, papunta. Sinabi rin ni Kristo, I am the life. Mababasa nyo sa New Testament, si Kristo ang author ng ating temporary na buhay. Siya rin ang author ng eternal life. Kaya sinabi ni Kristo sa John chapter 11 verse 1-5, I am the resurrection and the life. Ang sino mang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ngunit siya'y mabubuhay. Pwede niyo pong tingnan niya sa John chapter 11 verse number 25. So ang ibig sabihin niya yung gabi, ang kamatayan ay tiyak at mayroong pupuntahan langit at impyerno. Pwede kang maging handa. Paano maging handa? Sumampalataya kay Kristo. Mayroon pong pangyayari sa Bible na pwede niyo pong tingnan din po sa Bible. Mayroon. Acts chapter 16. Mga gawa, kapitulo 16. Kung saan, mayroon pong tao na nagtanong kay Apostle Paul. Ang sabi niya, mga Ginoo, may kasama po kasi si Paul. Kasama niyo po na si Silas. Sabi niya, ano po ba ang dapat kong gawin upang maligtas? Yan po ang pinakamaliwanag na tanong na mababasa sa Bible. So, ulitin ko, yan po ay makikita nyo sa Acts chapter 16
verse 31. Verse number 30, ang tanong ng Philippian jailer, Philippian officer, sabi niya, sa English, what must I do to be saved? Ang liwanag po. Sa tanong niya, what must I do? Ang pagkaraniwang sagot niya ni Apostol Paul, o sino magsasagot, ganito, number 1, gawin mo ito. Number 2, gawin mo. Number 3. Pero hindi po ganun ang sagot ni Apostol Paul. Mababasa niyo, Acts chapter 16, verse 31, ang sagot ni Paul, sumampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. O, basa niyo po yan. Maliligtas ka. Yung salitang maliligtas, yan po ay present tense. Kahit titignan niyo po sa inyong mga Bible. Ang English po yan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yung saved ay mayroong di. Ang pagkagamit ng salita sa grammar ng English ay present perfect tense. Ang ibig sabihin, sa oras na sumampalataya ka, ngayon din yung action magaganap. Ano yung action? Ligtas. Ano ang example niya sa Bible? Nung si Kristo ay nagapako sa cross, merong dalawang masamang tao na nakasama. Ang sabi ng isang tao na nakapako sa cross, kung tunay kang anak ng Diyos, iligtas mo sa sarili mo. Kung mabagay na iligtas mo kami, ano tama? Maganda pakinggan. Yan yung sinasabi natin, proceed is to believe. Yung isa namang magnanakaw, criminal at magnanakaw, tinulid siya niya yung isang tao kasama niya. At sinabi niya, Lord, remember me with the promise of the kingdom. Sa English,